Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong mga mga plunder ni Marcoleta at plunder na ito ni Loren Legarda at Leandro Libeste, bagong modes of plunder na naman to. Hindi yan yung number one. Pero nasa ako dyan. Nasa plunder law yan. Nasa plunder law. Kasi 6 modes. Yan, oo. So hindi yan non-existent sa batas. Nasa batas yan. Pero hindi Nasa siya madalas ginagamit. Oo. Kasi ang laging pagkaintindi natin, pag plunder, Yung number one. Pero ang totoong ano kasi ng plunder, ill-gotten wealth. Yung yumaman ka galing sa masamang paraan. Halimbawa, yung kay Marcoleta, kumuha ka ng 75 million gift Abang ikaw ay by reason of your office. yes. Oh. Ito naman kay Loren Legarda, taking undue advantage of your position, diba? To unjustly enrich themselves to the damage of the Filipino people and the Republic of the Philippines. Ganon yung buong na yan. Kaya pasok nga sabi ni Ombudsman Boying, ay di ba napinsala ang mamamayang Pilipino? Umaasa ang mamamayang Pilipino madidevelop ang solar para maging source ng kuryente. Tapos hindi nyo ginawa. Wala kang dineliver, binenta mo pa. Bininta mo pa. Di unjustly enriching themselves nga. Paano yung isa pang kaso, yung human trafficking? Yung Libiste, no? Yung honey trap. Yung honey trap. Iba pa yon. Iba na naman yon. Human trafficking with prostitution is non-bailable. Doon yan kay Recto. Hindi, may sinabi ka, maiba tayo ng related na issue na rin. Mainit na naman ngayon ang away ni Recto at saka ni Libeste at Legarda, no? Pero may sinasabi ka, Nald, mayroon kasing bad blood sa tingin mo itong dalawang to. Ano ba yon? Well, dahil ang sinasabi kasi ni Libeste dati, si Recto, kaalyado yung mortal niyang kaaway, si Gradiola. Kaya ang sinasabi niya, selective justice. Kaso, kinasuhan din ng ombudsman si Gradiola. So, hindi nila masasabing selective justice. Yun yung laging sinasabi dati ni Libiste, na kakutsaba, kadikit, kaalyado ni Recto si Gradiola, si Congressman Gradiola. No? Kinasuhan din ngayon ng plunder. Sa bagay, lahat yung CI pa naman, no? Pero siguro mga 2 buwan yan. Kung na yan. Aakyat na yan sa San Miguel Bayan. Tsaka yung kay Gardiola, yan kasing mga ang tawag kasi diyan mga contractors. Yan yung mga conflict of interest cases. Conflict of interest dahil hindi ka dapat nagkukontrata na congressman ka tapos contractor ka pa rin. Yung isa diyan, yung si Ang, yung Juju ba yon, yung Oswang Ilonggo. Tapos itong si Gardiola, CWS party list yan. Yung ano ito. Ngayon, taga Batangas kasi yan. Ngayon, kaya sinasabi na kaano daw yan, kapartner ni Recto. Ang sinasabi ni Libeste, magkasabwat sa kasi Recto. Pero yun nga Kaya lumabas dati, attorney, nung nagkakagulo sa Senado, natatalon daw yung chismis. Natatalon daw si Loren kung tatanggalin sa posisyon si Recto at saka si Garin. Yun yung lumalabas na chismis noon. Mukhang matatanggal sa pwesto si Loren. Oo. Ang gusto sanang gamitin noon ni Loren na dahil mahalaga siya noon sa leadership sa Senado para tumawid siya na ang hinihiling niya tanggalin si Executive Secretary Recto at saka si Garin. Si Garin kasi yung DOA Secretary, yan yung naghahabol ng kaso ni Libeste sa solar. 25 billion. No? 25 billion yung gustong ikaso kay Libiste. Yung nawala daw sa gobyerno. Dahil hindi sila nag-deliver yung franchise. At hindi lang hindi nag-deliver, binenta pa. Pero sabi ni Loren,
Oo. Sa tinagal-tagal niya daw sa public service since 1998, hindi daw nasira ang kanyang reputasyon. Tapos ngayon daw sisirain. Hindi daw siya makakapayag niyan. Hindi ba nasira ang reputasyon niyan? Hindi, madalas masira. Hindi lang siya nakakasuhan. Siguro ang ibig niya sabihin, hindi siya nakakasuhan. Pero, madalas na masira yan. Madalas na Saka yan. kung ano din yan hindi, wala ring kung kani-kanino yan, di ba? Hindi mo maintindihan ang loyalty. Butterfly, political butterfly, di ba? Patalo-talo niya. Kung saan siya may ganansya. Oo. Kaya ngayon, attorney, uso ang karma. Ang dami mga nakakarma, nakakala nila untouchable sila. Di ba? Nakakarma si Digong. Di ba? Nakakarma si Bato. Nakakarma si Marcoleta. Di ba? Akala nila untouchable sila Ngayon, si Loren. No? Akala nila hindi makakasuhan. Di ba? O eto ngayon. Si Alan Peter. Si Alan Peter. No? Next month, makakasuhan na yun. Mukhang dito, naunang makasuhan si naunang makasuhan si hindi, itong kay Loren Legarda sa kay Leandro Libeste, preliminary investigation pa lang naman to. Pero kahit preliminary investigation yan, mabilis na yang ma-resolve ng ombudsman. Kasi matagal na yan. Last year pa yan. Actually, noon pa, nagsasabi na yan si Ombudsman Buying. Nakakasuhan niya itong si Leandro Libeste kasi nga sabi niya, napakabata pa nito pero corrupt na, di ba? Noon niya, sinabi niya yan last year. So, medyo nauna itong kay Leandro Libeste at Loren Legarda kaysa kay Cayetano kasi kay Cayetano wala pang preliminary investigation. Sinubmit pa lang ni Ping Lacson yung mga dokumento. Sinubmit pa lang. So ang gagawin niya ng ombudsman, magkakandak sila ng PI. Itong kay Loren kasi nag-announce na nagsisimula na ang PI, ang preliminary investigation. So pero halos magiging magkasunod lang yan. So ang mangyayari dito, Nald, posibleng pareho itong dalawang ito, plunder, Loren at saka Cayetano. So paano yan? Ang dami ng may kasong plunder sa mga senador. Sa gitna ng impeachment. Sabihin na naman nila, selective justice. Tapos sabi pa nung isang araw ni Alan Peter, mga political detainees daw. Di ba? Kaya nga sabi ko kanina sa 4 Alas, napakalaking insulto naman yan dun sa mga political detainees katulad ni Nene Pimentel, Ninoy Aquino, di ba? Si Victor Corpus, no? Inisa-isa ko yung mga tunay na political detainee. Tapos, ang tawag ngayon ni Alan Peter kay Jinggoy, kay Bong Revilla, kay Marcoleta, kay Mike Defensor. At siguro sa sarili niya, pag nakulong siya, political detainees. Ano naman yan? Political detainees or political prisoners daw. Bakit nakulong ba sila? Dahil sa kanilang mga political convictions? Hindi naman wala naman silang convictions Saka, halimbawa, si Marcoleta, malinaw naman yung dahilan bakit nakulong. Kagagawan niya mismo. Siya mismong nagpahamon ng sarili niya. Correct. Pangalawa, si Jinggoy. Si Jinggoy, mayroong mga testigo ito kasi, ang malinaw kasi dito may mga testigo kahit kay Bong Revilla, may testigo yun. May mga ebidensya. Itong itong kay Loren ngayon, ang linaw-linaw naman talaga ng ginawa ng anak niya. Talagang grabe. At siyempre, alangan namang hindi naman magagawa yun ng anak niya nang walang participation si Loren doon. Kaya involved siya doon. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.